Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, paktay na matindi to, exposed na ebidensya. Wala nang kawala, Tamba Davao Region Police Chief tinibak na. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan mula po rito kay Balitaang Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updating ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Muna sa pwesto ang Regional Director ng Davao Region Police at ilan pang opisyal na namuno sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound. Yun, tanggal yung director. Yung bagong director dyan sa Davao, tanggal na nirelieve. Nakatutok si Mari Zumali. So, eto na kaya mga kababayan yung rest back ni ex-PRRD dito sa mga tolongges na ito. Mga kababayan, eto na kaya yung sinasabing legal action na gagawin ni PRRD. Diba may sinabi siya dati nung pagkatapos ng raids na ginawa nila. Eto na yun. Karma agad yung mga kababayan. Ang bilis po Kasunod ang raid ng Philippine National Police sa 5 compound ng Kingdom of Jesus Christ para magsilbi ng warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Inalis muna sa pwesto ang... Kala ko i-detalye nyo naman nyo kung ano yung kaso ni... Kasi ganyan sila pag nag-explain pag nagbalita sila kay Pastor Kibuloy paulit-ulit, kailangan talaga ipahiya nila si Pastor Kibuloy. Lahat ng kaso niya ilalagay. Paulit-ulit lang naman. Hindi naman nila kinukuha yung side ng KOJC. Regional Director ng Davao Region Police na nitong April 25 lang itinalaga. Gayon din ang 2 pang ibang opisyal at 12 iba pang pulis. Yan ay para lang maimbestigahan kung may paglabag sa mga raid o wala. Kung nagkaroon nga ba ng lapses, nagkaroon nga ba ng pagmamalabis, nagkaroon nga ba ng negligence of supervision, at titingnan natin yung manner ba ng pagsaserve po ba ng warrant, what we can... Tignan mo nirelieve para kasi titingnan kung may pang-aabuso o mali yung pagsaserve ng warrant. Sa madaling salita, kung may maling nangyari. Ang tanong, ba't kailangan nyo i-relieve? Di ba? Bakit hindi nyo paharapin sa taong bayan? Bakit yung ganyan ginawa nila? Kasi alam mo dito, parang iniiwas na naman. Naalala nyo yun? Sino yun? Yung nakipag-negotiation sa China. Yung, sino yun? Yung admiral? Di ba nakipag-negotiation sa, biglang nawala. Nagkasakit daw. Tapos pagbalik, may reason na. Parang ganito ginagawa. Ba't nyo i-relieve? Pagpaliwanagin nyo sa taong bayan. Nire-relieve nyo, parang itatago nyo na naman Sususpendihin nyo para makapag-imbestiga. Ba't hindi ba kayo pwedeng mag-imbestiga nang nasa pwesto sila? Ano na naman kalokohan to? Kasi ewan ko lang kung tama yung opinion ko, kung may na-interview ko sa SMNI, itatanong ko to kung meron kami ma-invent. Hindi ko na itanong ito Kailangan bang suspindihin? O i-relieve pag nag-iimbestiga? Kailangan bang itago o dapat ilabas nyo sa taong bayan nang lumabas ang katotohanan? Ayun si Carlos, di ba? Warrant of arrest sa iba't iba pong lugar, nagsabay-sabay po, ay grounded on the fact of information na na-receive po natin. Kita mo, mali ka ron, Brad. Ay, ma'am. Mali ka ron, ma'am. Ulitin ko Yung pag-serve daw ng warrant sa iba't ibang lugar ay grounded on facts. Ulitin natin Lugar, nagsabay-sabay po, ay grounded on the fact of information na na-receive. Grounded on the facts, on the information that they receive. Teka muna, uulitin ko, papaliwanag natin. Bakit walang nahuli? Kung talagang totoo yung kanilang intelligence, di ba mga kababayan? Bakit hindi nila nakita si Pastor Apollo Kibuloy? Ha? At sa palagay niyo po ba mga kababayan doon po sa pinapakitang mga video,
Eh wala po ba talagang nalabag na batas? Or nalabag na karapatang pantao? Itong ating mga kapulisan? Nang maayos ang warrant of arrest, kailangan may address, isang lugar lang. Kasi dapat pag-apply mo yan sa korte, may reasonable ka na pinapaniwalaan na si Pastor Kibuloy ay nandoon. May probable reason o may tama kayong matibay kayong paniniwala na andoon si Pastor Kibuloy. Kaya nga dapat yan may address. At alam ko, ma'am, alam nyo yan. Kasi pulis po kayo and at the same time, abogado po kayo. Ang tanong ko sa iyo, ma'am, pwede ba mag-raid at hulihin ang isang tao with warrant of arrest sa 4 na lugar? Paano magkakaroon ng reasonable na presensya na si Pastor Kibuloy ay nandoon sa 4 na lugar? Ginawa niyong Diyos si Pastor Kibuloy. How can he be on 4 different places? Doon pa lang, ma'am, alam mo nang huhula sila. Hindi talaga nila alam si Pastor Kibuloy. Halimbawa ako'y nasa SMNI. Alam ko, andoon yung kasama ko, andun si Banatbay, andun si Boss Dada. Maghahanap pa ba ako doon sa bahay nila? Eh alam ko nandoon sila ngayon sa SMNI. Sinong bobo maniniwala sa ganong reasoning? Hahanapin ko si Banatbay sa SMNI, sa bahay niya, sa Japan, etc. etc. Anong mahirap intindihin doon? Paulit-ulit na to. Alam mo, sinagot na po ito ng KOJC, sinagot na ito ng SMNI, and yet here you are. Ganyan pa rin ang explanation ninyo. Grounded on the facts na natanggap ninyo. Wow, Isip po natin. Kabilang sa mga kumwestiyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil wala umanong ipinakitang search warrant ng i-raid ang mga ari-arian, iniutos niya ang paghahanda ng affidavit ng mga miyembrong naroon noong raid. Pinaimbentaryo rin niya ang mga nasirang ari-arian ng simbahan. Giit ng PNP, nararapat na bilang ang idineploy. tingnan mo, dyan pa ako asar-nasar. Eto mainstream media natin, wala nang alam kung hindi ilabas yung tubig na yan. Tubig. Sana pinakita nyo sino ba ang nabasa. Mga taga kay OJC o mga sundalo. Nakataas pa Buti ko nakaganon. Tanong ko, meron na bang nasaktan sa inyo sa tubig na paganon? Sige nga. Parang kabubuhan na masyado ng media. Pinalaki nyo yung issue na yan. Alam mo itong mainstream media, parang hilig mag-cover ng water gun. Sa China, yan din ang nila. Tubig, 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 tubig. Kaya na yung sinasabi ko mga kababayan, kung itong mga kasundaluhan dito, no? Or itong mga armed forces, kasi hindi lang mga sundalo, may mga ano pa di ba? May mga pulis rin O pulis nga kaya warrant of arrest. O kung kayong mga kasundaluhan, kayong mga armed forces dyan, nag-focus dyan kay Pastor Apollo Kibuloy, kung ipinadala sana kayo doon sa West Philippine Sea, nakatulong pa sana kayo doon sa ating mga kababayang mangingisda. Diba? I mean, kung nagawa nga nila ito dito kay Pastor Apollo Kibuloy, doon pa kaya sa West Philippine Sea na talagang ipinapakita nila, di ba? Na sinasaktan na ang mga Pilipino. Na mangingisda doon. So, saan ba ang mas matimbang na dapat ganito dapat ang pwersa na ipakita? Dito sa Davao City or doon po sa WPS? Yan, nagtatanong lang po tayo mga kababayan kasi nagawa nga nilang ganito kalakas na pwersang ipadala dyan sa Davao City, no? Na si Pastor Apollo Kibuloy hindi naman threat sa sambayan ng Pilipino. No. Wala naman sinasaktan yata na physically dyan, di ba? Sila pa nga yung mga kabataan pa nga, no? Well, anyway, ang ibig ko sabihin mga kababayan, ang pinopoint out ko lang, kung nagawa po nilang ganito kalakas na pwersa, ganito karami ang ipadala dito sa Davao City, why not magpadala rin sila ng makakatulong doon sa WPS? Kasi mas appropriate po ang ganitong pwersa doon
sa WPS kasi talagang winawater cannon, no? Binabangga-bangga, yun yung pinapakita nila na kasamaan ng China. So, lumaban na po kayo doon. Kung ganyan po ang ano ninyo. Ha? Yan po yung prinsipyo ninyo na dapat depensahan ang sariling atin. Ha? Diba? Oo, depensa na. Pwede naman pala magpadala ng ganito karaming ano eh. Ha? Ganito karaming, ganito karami at kalakas na pwersa. Oo, diba? Nakakuha na ano nyo po yung point ko mga kabayan na kung nagawa nga nila dito, sana gawin rin nila sa West Philippine Sea para magkaalaman kung talagang baka ito mga kababayan, opinion lang ha, baka nagagawa nyo lang to mga kababayan nila, no? Nagagawa lang nila to dahil Pilipino si Pastor Apollo Kibuloy at sa West Philippine Sea Pilipino rin naman doon ng ano nasasaktan doon bakit hindi nyo pagtanggol? Ha? Tinubig, para tayong iyakin, sumbong na sumbong dahil tinubig tayo. May mamamatay ba dyan sa tubig? Pero yung nasaktang mga bata, hindi nyo i-cover. Asa yung tapat ninyo at walang kinikilingan? Yung mga nasaktang babae, hindi nyo kino-cover, puro kayo paulit-ulit tubig. Para kayo yung mga dilawan eh. Yan ang paulit-ulit nilang sinasabi sa media. Tubig, 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 tubig. Hindi kayo patas. Ang daming photos at videos na nilabas ng SMNI, hindi. So ito pang nakakapagtaka mga kababayan. Dahil ba connected ito sa mga Duterte? Kaya hindi nagsasalita ang human rights. Human rights. Kumusta? Pinag-aano na dito. Nasasaktan na yung mga kapulisan na. Imbestigahan nyo naman. Human rights, kung anong pwedeng gawin, no? Dito, sa mga kapulisang ito. Kasi dyan naman kayo magaling, di ba? Human rights. Bakit wala? Kasi kontra ito sa mga, yung SMNI at saka itong kanilang relihiyon, no? Ay kontrang-kontra. Sa mga makakaliwang grupo. Di ba? Kaya ba hindi nyo iniimbestigahan human rights? Wala. Sa panahon ni PRRD, maingay ang human rights eh. Di ba? Konting ano lang, nasiko ka lang, human rights na agad eh. Di ba? Dito, nagkakagulo mga kababayan, walang human rights. Well, na mga kababayan, ano na nga ba? Ito bang director, di ba? Region Police Chief, yung sinibak mga kababayan, dahil di umano sa investigasyon, no? Para maging patas ang investigasyon. Ibig sabihin mga kababayan, meron talaga silang probable cause, no? Na pinaniniwalaan na talagang nagkaroon po ng ano, ng maling pagsisilbi ng warrant dito. Meaning illegal, kumbaga, di ba? Mahilig na pala tayong gumawa ngayon ng hindi tama. Ganun ba mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Yun nga po yung naisip ko kanina na sa simula, di ba? Na kung ito na ba yung legal action na ginawa or gagawin ni PRRD? Isa na ba ito sa mga hakbang ni PRRD? Na magkaroon ng proper investigation dito sa ginawa nilang raids, mga kababayan, ng sabay-sabay sa 4 na lugar. Tulad nga po ng sinasabi ni Coach Oli, ginawa nyo ng Diyos si Pastor Kibuloy, nasa 4 na lugar. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.